Ang bilis nga talaga ng panahon, ano? Yung dating nagpapabuhat sa akin, ngayon ay halos kahit ko na. Natatawa kong sabi habang pinagmamasdan siya. Kaya nga noong pero grabe, parang hindi man lang kayo tumanda. Aniya, napailing ako, nakangiti. Inaalagaan ka naman ba ng asawa mo? Tanong ko. Nakita ko ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang ngiti. Pero mabilis niyang pinasigla ulit ang kanyang mukha. Pilit may itinatago. Mabuting ama naman po ang asawa ko. Sabi niya nang nakangiti. Feli, magkaiba ang mabuting ama sa mabuting asawa. Sana inaalagaan ka niya ng maayos. Bahala siya. At baka maagaw ka ng iba. Birong sabi ko. Pinapagaan ang usapan. Napangiti siya. Depende rin nung kung magpapaagaw ako. Sabay kaming natawa sa sinabi niya. May mga bagay na kapag inyong pinipigilan, mas lalong lumalala. Mas lalo mo lamang hinahanap. Mas lalo mo lamang nararamdaman. Ngunit ano nga ba ang mas matimbang? Ang bulong ng puso? Ang sigaw ng katawan? O ang paalala ng isipan? Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Paulo, 46 years old. Isang simpleng lalaki, may asawa, may 2 anak, at may kasalanang matagal ko nang gustong ikumpisal. Hindi ko naman ginusto. Sa totoo lang, ay pinigilan ko at pinilit na kalimutan. Pero mahirap nga talagang makipaglaro sa tukso. Dahil sa huli, ikaw rin ang talo. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng mensahe sa Facebook. Habang naghihintay ako ng kliyente sa auto parts shop, may lumabas na sponsored post. Looking for your dream house? Message Feli Properties. Napangiti ako. Feli, ang inaanak kong matagal ko nang hindi nakikita. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Pero ayon, pinindot ko ang message button. Nag-type ako. Hi, Feli. Ninong Paulo ito. Naalala mo pa ba ako? May kaibigan kasi akong naghahanap ng bahay. Ilang minuto lang, may reply agad. Ninong Paulo? Grabe, ang tagal na. Of course, naaalala ko kayo. Sige po, tutulungan ko kayo. Kumusta na po kayo? Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang gumaan ang pakiramdam ko. Parang isang lumang awitin na biglang tumugtog. At napahinto ka lang. Kasi may parte ng sarili mong naaalalang matagal mo nang nakalimutan. Pagkakita ko sa kanya, halos hindi ko makilala. Hindi na siya yung batang tumatakbo patungo sa akin noon upang humingi ng pasalubong. Maganda, maayos manamit, at may kumpiyansa. Grabe, Feli, parang kailan lang yung binyag mo. Tapos ngayon, real estate agent ka na. Nakangiting sabi ko. Napahagikgik siya. At ni-adjust ang tablet sa kanyang kamay. Kailangan ninong. Kailangang magtrabaho. Mahirap na ngayon, lalo na may anak na. May kung anong bigat sa tono niya. Yung parang pagod. Pero pilit tinatago sa ngiti. At ewan ko ba, pero parang may kumurot sa dibdib ko nang marinig ko yon. Nagkape kami pagkatapos ng site visit. Dapat mabilis lang, pero umabot kami ng 2 oras. Ang usapan mula sa presyo ng lupa, nauwi sa kwento ng pamilya, ng mga anak, ng buhay na parang paulit-ulit na lang araw-araw. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya. Minsan, gusto ko na lang magpahinga, Ninong. Pero syempre, hindi pwede. Kailangang lumaban. Para sa pamilya. Tumingin ako sa kanya. Alam mo, sabi ko, minsan, nakakalimutan natin na tao rin tayo. Hindi lang asawa, hindi lang magulang. Tao rin na napapagod, naghahanap din ng kaunting saya. Tahimik siya. Sandaling nakatingin lang.
Tapos bahagyang ngumiti. Isang ngiti na hindi ko na malilimutan. Pag-uwi ko nung gabing yon, hindi ako mapakali. Simple lang naman ang naging usapan namin. Pero bakit parang may iniwan sa dibdib ko? Bago ako matulog, may pumasok na notification sa phone. Isang message mula kay Feli. "Thank you po sa pa-coffee, Ninong. Ang sarap niyo po kausap. Ingat po palagi." At doon ko naramdaman yung una kong pagkakamali. Ang ngumiti. Hindi ko pa alam noon. Pero sa simpleng mensahe na yon, nagsimula na pala ang kasalanan ko. Pagkatapos ng unang pagkikita namin ni Feli, sunod-sunod na ang naging schedule namin ng mga site visits. Sabi ko kasi, tutulungan ko pa rin ang kaibigan kong naghahanap ng bahay. Pero habang tumatagal, parang ako na yung masabik na makakita ng bagong listing kaysa sa mismong kaibigan kong tinutulungan. "Ang dami mo palang hinahandle na property, Feli," sabi ko sa kanya. May ngiting namamangha. Napangiti siya. "Hindi naman ganun kadami, Ninong. Pero sakto lang para mabuhay. Alam niyo naman, minsan walang benta, minsan swerte." "Ganyan talaga," sabi ko. "Trabaho, bahay, pamilya, paulit-ulit. Pero minsan, masaya rin yung may ganitong lakad, nakakalabas." Tumawa siya. "Kaya siguro lagi kayong game na sumama sa site visit, Ninong. Nakakatakas din sa mga stress, no?" Nagkatinginan kami. Sandali lang yun. Pero may kung anong hindi nasabi. Pareho naming naramdaman. Sa bawat biyahe namin, mas sumahaba ang kwentuhan. Minsan tungkol sa anak niya, minsan tungkol sa trabaho. Minsan tungkol sa mga bagay na hindi mo karaniwang ikinukwento kahit kanino. Isang hapon, habang nasa sasakyan pa uwi, tinanong niya ako, "Ninong, okay pa ba kayo ni Ninang?" Napalingon ako saglit. Natahimik. Bihira akong tanungin ng ganun. "Okay naman," sabi ko, halos pabulong. "Pero alam mo yung okay na walang ibig sabihin? Yung sanay ka na lang kasi wala namang bago." Tahimik siya sandali. Tapos tumango. "Gets ko po yan," sabi niya. Mahina. "Minsan okay lang din kami ni Joel. Pero parang roommate na lang. Parang nakalimutan na namin kung paano maging mag-asawa." Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Kaya ngumiti na lang ako. Minsan kasi, kailangan mo lang ng taong makikinig. Hindi para solusyonan ka, kundi para maramdaman mong may nakakaintindi. Napatingin siya sa akin, tapos ngumiti ng bahagya. "Siguro kaya ang sarap niyong kausap, Ninong, kasi hindi kayo nanghusga." At doon ko naisip, ilang beses na ba akong tinawag na Ninong sa araw na yon? Bakit ngayon lang parang may ibang bigat yung salitang yon? Sa araw na yon, may napagtanto ako. Hindi ko lang siya tinutulungan sa project ng kaibigan ko. Naging project ko na siya. Akala ko, hanggang chat lang kami ni Feli. Hanggang good morning, Ninong, at ingat po sa biyahe. Pero minsan talaga, may gabi na iba. Yung tipong parang tumigil ang mundo para lang makinig sa pagitan ng dalawang taong dapat walang koneksyon. Nung gabing yon, late na akong nakauwi. Tahimik ang bahay. Tulog na si Mrs., pati mga bata. Umupo ako sa sala. Binuksan ko yung ilaw ng lampshade. At ayon, may pumasok na message. "Gising pa po kayo, Ninong?" Napangiti ako. "Oo, kakauwi lang. Ikaw?" "Hindi makatulog. Ang tahimik kasi." Sinagot ko lang ng, "Tahimik din dito." Pero ilang segundo lang, tumawag siya. "Ninong, sorry ha. Baka istorbo ako?" "Hindi, okay lang. Sanay na rin akong gising ng ganitong oras." Sabi ko.
Bakit? May iniisip ka? Tahimik siya sandali. Wala naman. O siguro meron. Ewan ko. Minsan kasi parang gusto ko lang may makausap. Yung hindi ako kailangang intindihin. Ganon din ako minsan. Sabi ko. Ang hirap din kasi kapag lahat ng tao may inaasahan sa'yo. Tapos pag napagod ka, parang wala kang karapatang mapagod. Exactly. Narinig ko yung buntong hininga niya sa kabilang linya. Tahimik sa bahay pero ang ingay sa loob ng ulo ko. Tahimik kaming pareho. Walang nagsalita. Pero hindi rin kami nagbitaw. Siguro mga 15 minuto kaming ganun. Walang direksyon ng usapan. Minsan tawa lang. Minsan pareho lang kaming humihinga. Hanggang sa may sinabi siya na hindi ko makakalimutan. Ninong, mahina niyang sabi. Alam niyo yung feeling na gusto mong umiyak. Pero ayaw mo kasi baka isipin ng tao mahina ka. Alam ko yun. Sagot ko. Kasi minsan, ako rin. Tumahimik ulit siya. Tapos narinig ko, parang pilit niyang pinipigilan yung boses niya. Salamat ha. Ewan ko kung bakit pero pag kayo kausap, hindi ako nahihiyang maging totoo. Siguro kasi pareho tayo. Sabi ko, pareho tayong sanay magpakatatag. Pero ngayong gabi, okay lang sigurong maging mahina. Hindi siya sumagot agad. Pero narinig ko yung mahinang, sa linya. Hindi luha. Hindi tawa. Pero totoo. Hindi ko alam kung gaano kami katagal magkausap. Basta ang alam ko, habang nagkukwentuhan kami, unti-unting nawala yung bigat sa dibdib. At nang matapos ang tawag, hindi good night ang nasabi ko. Ang nasabi ko ay, huwag mong sanayin na wala kang karamay, Feli. Kahit simpleng chat lang, nandito ako. Tahimik siya sandali bago sumagot. Salamat, Ninong. Kayo lang yata ang nakapansin na pagod na ako. At doon ko unang naramdaman yung bigat ng salitang kayo lang. Kasi alam kong hindi na siya dapat sabihin. Sa gabing yon, tahimik ang mundo. Pero sa pagitan ng mga salitang binitiwan namin, may mga damdaming nagsimulang gumising. At alam kong mula nun, hindi na kami pareho. Akala ko, kaya kong panindigan yung distansya. Sinubukan ko. Sinubukan naming pareho. Pero ang hirap palang iwasan. Yung taong sanay ka nang marinig gabi-gabi. Yung boses na naging pahinga mo. Kahit alam mong hindi dapat. Pagkatapos ng mga gabing madalas kaming magkausap, nagbago kami pareho. Hindi na ganun kadalas ang chat. Hindi na rin ganun kainit ang tawag. Pero kahit anong iwas, kahit anong lamig ng mga mensahe, may tanong na laging nakabitin. Hanggang kailan ba tayo magpapanggap? Isang araw, nagkita kami ulit. May ipinapatingin daw na property, sabi niya. Nag-alinlangan ako, pero pumayag din. Pagdating ko sa lugar, siya lang ang nandun. Tahimik. Halos walang tao. Lumang bahay na may amoy ng kahapon. Pasensya na, Ninong. Sabi niya, habang inaayos ang buhok. Dapat may kasama akong kasamahan. Kaso, nag-back out. Sayang naman kung di natin matuloy. Ngumiti ako. Pilit. Okay lang. Saglit lang naman siguro. Habang pinapaliwanag niya yung layout ng bahay, hindi ako makafocus. Ang tagal naming hindi nagkita. Pero bakit parang hindi ako makahinga? Yung simpleng kilos niya, yung pagtingin, parang masyadong pamilyar na. Namiss ko yung ganito. Yung simpleng kausap lang. Walang judgment. Namiss ko rin. Sabi ko, at doon na. Wala nang sumunod na salita. Nagkatinginan kami. Ang mga mata namin ay tila nag-uusap. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit.
Basta ang naaalala ko lang, may katahimikan na parang sumigaw sa gitna ng lahat. At sa isang iglap, bumigay kami sa tahimik na damdaming matagal naming pinipigilan. Labi sa labi, balat sa balat. Nabura na sa pareho naming isip ang tama sa mali. Isang bagay na hindi na dapat nangyari. Pero nangyari. At hinayaan lang namin. Pagkatapos, pareho kaming tahimik. Hindi nagtanong. Hindi nag-explain. Wala ring nagsabing mali ito. Kasi pareho naming alam. Tahimik kong kinuha ang susi ng sasakyan. Habang siya naman, inayos ang buhok na parang gustong burahin ang nangyari. Pero hindi mo kayang burahin ang bagay na tumama sa konsensya mo. Ninong, mahina niyang sabi bago ako lumabas ng pinto. Walang makakaalam, no? Wala, sagot ko. At sana, wala nang kasunod. Tumango siya. Pero yung mga mata niya, halatang pagod. Pagod sa lahat ng dapat at sa lahat ng ayaw. Pero gusto. Pag uwi ko, hindi ako makatingin sa sarili ko sa salamin. Yung salitang ninong, parang sumpa na. Parang bigla kong naalala kung gaano kalalim yung kasalanan na tinawid ko. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Yung nangyari o yung katotohanang hindi ko siya kayang sisihin. Kasi pareho kaming may pagkukulang. Pareho kaming tao. Pareho kaming nagkasala sa gitna ng katahimikan. At sa gabing yun, unang beses kong naramdaman yung takot na baka hindi ko na makilala yung sarili ko. At sa loob ng katahimikan, alam kong may nasira na at hindi na kailanman maibabalik. Akala ko, natapos na yung gabing yun, na kaya kong ituring yun bilang pagkakamali at tuluyan ng kalimutan. Pero ang totoo, minsan, yung mga bagay na gusto mong kalimutan, sila pala yung paulit-ulit na bumabalik. Makalipas ang ilang linggo, muling nagparamdam si Feli. Simpleng binsahe lang. Ninong, may bagong property. Baka gusto niyong makita. Alam kong dapat ko nang tanggihan, pero hindi ko ginawa. At tulad ng dati, pareho naming alam na hindi na tungkol sa property ang dahilan. Isang hapon, sa loob ng sasakyan, hindi ko alam kung bakit nandito pa rin tayo. Sabi niya, halos pabulong. Di sana, hindi ka rin nag-message. Sagot ko, pilit na nakangiti. Tumawa siya ng mahina. Ewan ko, hindi ko mapigilan, Ninong eh. Parang may sariling utak ang mga daliri ko. At sa isang iglap, nagtatype na ng message para sa'yo. Hindi na ako sumagot. Kasi alam kong ganun din ako. Naging madalas sa mga pagkikita namin. Minsan sa property site, minsan sa cafe, minsan kahit saan lang. Basta may rason para magkita. At sa bawat pagkikita, unti-unti kaming natutong magtago. Naging marunong kami sa oras, sa galaw, sa pananalita. Hindi na kailangang magsabi ng sundan mo ako. Isang tingin lang, alam na namin. Ninong, namiss kita. Sabi niya bigla pagkapasok sa sasakyan. Agad niya akong sinunggaban ng halik. At kahit pigilan ko man, nananaig pa rin ang sigaw ng aking katawan. Mabilis ang aming mga kamay. Kahit gaano kaliit ang espasyo sa loob, ay hindi naging hadlang yon sa gusto naming mangyari. Napuno ang loob ng mga hingal at daing namin. Pareho kaming pawis na pawis kahit naka-aircon sa loob ng sasakyan. Feli, sabi ko pagkatapos, hanggang kailan natin to kakayanin? Napatingin siya sa akin, tapos ngumiti ng malungkot. Hindi ko alam, Ninong. Mali ba kung ihilingin ko na sana hindi na matapos to? Sana palagi na tayong ganito. At sa mga salitang yon, wala akong nasagot.
Kasi maging ako, hindi itatangging, minsan ko ring hiniling yon. Hindi ko na matandaan kung ilang beses pa kaming nagkita pagkatapos nun. Basta sa bawat pagkikita, may halong tuwa at takot. Parang bawat yakap ay kasabay ng dasal na sana walang makaalam. At sa bawat pag-uwi ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko, huling beses na to. Pero sa susunod na linggo, may bagong dahilan na naman. May bagong site visit, may bagong excuse. Bagong gabi ng katahimikan. Isang beses, nagbiro siya. Kung may parusa lang sa tuwing magkikita tayo, siguro matagal na tayong nakakulong. Ngumiti ako. Siguro nga. Pero kahit nakakulong, at least, ikaw ang kasama ko. Pareho kaming natawa. Pero alam naming may lungkot sa gitna. Kasi alam naming walang direksyon ang pinasok namin. Walang patutunguhan. Pero hirap kaming huminto. Minsan naiisip ko, baka hindi pagmamahal to. Baka pareho lang kaming naghahanap ng pahinga, ng yakap, nang marinig lang ulit yung sarili naming tibok sa gitna ng katahimikan. Pero kahit ano pa yon, totoo pa rin. Totoong may nangyayari. Totoong may nasasaktan. At sa bawat huling beses, may kasunod pa rin. Hindi ko alam kung kailan kami tuluyang mapuputol. Pero alam kong, sa bawat pagkakataon na pinili ko siyang balikan, unti-unti kong binubura yung taong gusto kong maging. At sa bawat beses na maghiwalay kami, mas mahirap nang bumalik sa dati. Hindi ko alam kung ilang buwan na rin kaming ganun ni Feli. Paulit-ulit na pagkikita, paulit-ulit na kasalanan, paulit-ulit na pagsasabing, huli na to. Pero laging may kasunod. Hanggang sa isang gabi, bigla kong nakita ang sarili kong nakatingin sa asawa ko habang natutulog siya. Tahimik lang. At sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko. Saan ako nagsimulang mapariwara? Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Nag-drive lang ako ng walang direksyon. Hanggang sa makarating ako sa isang maliit na simbahan sa labas ng bayan. Walang tao. Tahimik. Amoy kandila at kahapon. Umupo ako sa likod at doon ko naramdaman yung bigat ng lahat. Yung mga gabing nagsinungaling ako. Yung mga umagang kunwari pagod lang ako sa trabaho. At yung bawat mensaheng pinili kong sagutin kahit alam kong hindi ko na dapat. Hindi ko alam kung anong klaseng dasal yung lumabas sa bibig ko. Pero sigurado ako, hindi para sa sarili ko. Dasal yon para kay Feli, na sana hindi ko siya tuluyang masira. Pagkatapos ng ilang araw, nagkita ulit kami. Parehong tahimik. Parehong alam kung bakit kami naroon. Ang tagal mong hindi nagparamdam, Ninong. Sabi niya. Pilit na nakangiti. Akala ko tapos na talaga. Tumingin ako sa kanya. Feli, tapos na. Natawa siya ng mahina. Yan na ba yun? Ganyan lang kadali? Umiling ako. Hindi madali. Pero kailangan. Tahimik siya. Tapos nagtanong. Halos pabulong. Dahil sa pamilya mo? Dahil sa ating dalawa. Sagot ko. Dahil kung magpapatuloy pa tayo, pareho na tayong mawawala. Sinubukan kong ipaliwanag lahat na hindi ko siya sinisisi. Na wala akong pagsisisi sa kabutihang nakita ko sa kanya. Pero kung itutuloy pa namin to, baka dumating yung araw na puro sakit na lang ang matira. Sinabi ko sa kanyang baka pareho lang kaming naghahanap ng init at atensyon na matagal naming hindi natagpuan sa piling ng aming mga asawa. Mali na, hanapin natin sa isa't isa ang mga bagay na hindi naibigay sa atin ng ating mga asawa. Feli, bigyan natin sila ng pagkakataon.
Hayaan natin sila ang pumuno sa puwang na sila rin ang nagkulang. Feli, subukan nating ayusin ang kanya-kanyang pagsasama para sa kanya-kanya nating mga anak. Hindi siya umimik. Tahimik lang siya at pinahid ang kanyang mga luha. Huminga ako ng malalim at tinitigan siya. Feli, sabi ko, mas mabuting ako na ang bumitaw. Kasi kung ikaw pa, baka hindi ko kayanin. Tumingin siya sa akin. Punong-puno ng luha yung mga mata. Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan, Ninong. Ngumiti ako. Mahina. Alam ko. Kasi sobrang nasasaktan din ako. Wala na akong nasabi pagkatapos nun. Lumapit siya. Niyakap ako ng mahigpit. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pamamaalam. At sa loob ng ilang segundo, pakiramdam ko, natapos na yung mundong binuo naming dalawa sa tahimik na paraan. Pag-uwi ko, umupo ako sa sala. Tahimik. Pareho pa rin ang bahay. Pareho pa rin ang buhay. Pero ako, iba na. Hindi ako naging bayani sa kwento namin. Wala ring malinis na pagtatapos. Pero minsan, ang tunay na pagsisisi ay hindi yung paghingi ng tawad, kundi yung pagbitaw. Kahit masakit. Hanggang ngayon, minsan naiisip ko pa rin siya. Hindi na sa paraang gusto ko siyang makita, kundi sa paraang gusto kong sana masaya na siya. Kasi kung totoo man yung naramdaman ko, siguro yun yung rason kung bakit ko siya kailangang pakawalan. Siguro nga, ito ang kwento ng pagkakamali kong pinili at ang pagbitaw kong pinaghirapan. Muli, ay ako si Paulo. Isang ninong na nagmahal sa paraang hindi dapat, pero natutong bumalik sa kung saan ako dapat. Sa pamilya kong, minsan kong nakalimutan. Hanggang dito na lamang po ako. Maraming salamat sa inyong pakikinig.